Marami na siguro sa atin ang nakasanayan na ang gawing pampalipas oras ang pagkain ng kung ano-ano. Maging tindaman yan sa kanto, karinderya o sa mga fast food chains at restaurants. Hilig na talaga natin ang pagkain dahil hindi lang ito basta kailangan ng katawan natin. Nagbibigay din ito ng saya sa atin. Pero may iilan pa din sa atin ang masasabing malalakas ang sikmura sa pagkain ng hindi tipikal na kinakain. Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Ako nga pala si Jude. Nangyari po ang lahat ng ito noong ako'y 18 anyos pa lamang. At tungkol po rito ang aking kwento. Sige lang pare, mamulutan ka lang dyan. Marami pa sa kaldero ha. Sarap nga nito, paring Larry. Ang galing mong magluto. Ikaw lang wala kang tiwala sa tropa mo. Gawain ko na yan dati ano. Oh, paring Jude, tara, tagay ka muna dito sa amin. Oh, ang aga-aga, umiinom agad kayo. Pas muna ako dyan. Tara na, tikman mo tong luto ni paring Larry. Ang sarap. Ano ba yan? Kalalabas ko lamang noon ng aming bahay nang datnan ko ang aking mga kaibigan na si Larry at Emerson. Sinilip ko yung nasa mangkok na pinaglalagyan ng sinasabi nilang masarap na pulutan. Sa amoy at itsura pa lang ng karne ay alam ko na agad ito kahit hindi pa nila sabihin sa akin. Saan galing yung pulutan nyo? Bakit mo naman natanong? Sariling luto ni pare to. Oo, ako lang ang gumawa niyan. Luto ko yan pre. Alam kong ikaw lang ang gumawa niyan. Ang tinatanong ko kung saan galing yan. Lumapit sa akin si Larry na amoy alak pa. Tatawa-tawa itong bumulong sa akin. Kinatay ko yung aso namin pre. Sinabi ko na nga ba at tama ako. Amoy pa lamang at itsura ng karne ay hindi ko na talaga ito tipong kainin. Sa totoo lang po, Miss Terry, ay hindi ako kumakain ng ibang hayop maliban sa baka, baboy at manok. Madalang na lang kung makatikim man ako ng kambing at kabayo. Pero yung karne ng aso ang hindi ko talaga kayang sikmurain sa lahat. At isa pa, alam ko yung itsura ng aso ni Larry. Mabait pa naman ito at malambing. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ko at pandidiri. Nagtawanan pa ang mga ito pagkatapos sabihin sa akin yung pinupulutan nila. Habang sila, sige lang sa paglaklak ng gin at pagkain nito. Nagpaalam na lang ako sa kanila na mauna na ako at may lalakarin pa ako sa palengke. Jude, nakita mo ba si Emerson? Oo, Aling Meding. Nandun po kila Larry. Nako, malamang umiinom na naman yung mga yon. Baka nagkasiyahan lang po. Ang sabihin mo, mga batugan talaga yon. Ay sige, salamat at tatawagin ko na tong si Emerson. Umalis na ito at nagmamadaling naglakad patungo sa kinaroroonan nila Emerson at Larry. Sa tuwing sinusundo ni Aling Meding si Emerson sa inuman ay para bang ako ang nahihirapan. Naaawa kasi ako dahil matanda na ito at kita sa katawan niya na hindi nakatamasa ng kaginhawahan sa buhay. Halos makuba na ang postura nito dahil sa hirap at pagkayod.
Ang totoo niyan, Miss Terry, magkakasabay kaming lumaking tatlo nila Larry at Emerson. Masisipag sila sa pag-aaral. Yun nga lang, dahil sa hirap ng buhay ay hindi sila nakapagtapos. Dahil doon, parang nakasanayan na ng katawan nila ang humilata at madalas nga ay laman ng kanto at kalsada. Isang araw ay lumabas ako ng bahay para bumili sana ng soft drinks sa tindahan malapit sa amin. Nakita ko si Aling Pilar na nagpapakain ng mga aso sa lugar namin. Isang soft drinks nga po, Aling Pilar. Sandali lang, Jun, ha? At tatapusin ko lang itong mga pinapakain ko sa mga alaga ko. Alaga niyo po ba lahat yan, Aling Pilar? Di ba mga kung saan-saan nakatira lang yung aso na yan? Ikaw naman? Ako na ang nagpapakain sa kanila, kaya itinuring ko na rin silang sarili kong alaga. Kahit po yung iba may sakit sa balat? Nakakaawa naman kasi. Lagi silang nandito sa tindahan ko, kaya pinapakain ko na lang din sila. Hindi ko naman matiis, alam kong wala namang ibang mamamagandang loob dito sa lugar natin. Pagkatapos makapagpakain ng mga aso, ay agad na itong pumasok ng tindahan upang pagbilhan ako ng soft drinks. Siya namang dating ni Larry at Emerson at mukhang mga pagod na pagod. Oh, pre, pinuntahan ka namin sa inyo ah. Ayain ka sana naming maglaro ng basketball. Libre naman dyan, pre, kahit soft drinks lang. Tingnan mo to. Alam mo namang wala rin ako. Kakasimula ko lang sa trabaho, papalibre ka pa sa akin. Oo nga, Jude. Libre naman kahit ice tubig lang. Talo kami sa pustahan eh. Wala nga akong pera. May pamusta kayo tapos ako hihingan nyo. Sige na nga. May gagawin ka ba mamaya? Tara, sama ka sa amin, inom tayo. Kakainom nyo lang nung isang araw ah. Nung isang araw pa yun, pre. Hindi yun ngayon. Kung ayaw mo, edi makitambay ka na lang sa amin. Hindi na ako nakasagot dahil bigla na lang naming narinig yung malakas na boses ng nanay ni Emerson at tinatawag ito. Tinawanan naman ito ni Larry at sinabihan pang mamas boy ito. Kamot ulo itong nagpaalam sa amin at tinungo na yung nanay niya na galit na galit. Nagulat si Larry nang may biglang humawak sa likuran niya. Ay, ano ba yan? Makikiraan lang sa inyo. Para namang napahiya si Larry sa pagsigaw niya dahil isang magandang dalaga yung bibili sa tindahan ni Aling Pilar. Sure, Miss Ganda. Pasensya ka na, nagulat kasi ako. Wala yun. Pasensya na rin kung nagulat kita. Larry nga pala. Bago ka dito? Oo, kakalipat ko lang dyan. Ako nga pala si Eunice. Ganda naman ang pangalan mo, Eunice. Parang anghel. Umiral na naman yung pagkapilyo mo. Shh! Ikaw, Jude. Huwag kang magulo dyan. Ay nako, sige na nga at maiwan na kita dyan. Kinagabihan nun ay wala akong magawa sa loob ng bahay. Kaya naisipan kong lumabas muna dahil sobrang init sa amin. Naalala ko na din na nag-aaya nga pala sila Larry ng inuman. Kaya nagpaalam muna ako at nagmamadaling tinungo yung bahay nila. Nang makarating ako ay nakakadalawang bote na ng gin ang mga ito. Oh, pre. Buti naman at dumating ka. Kanina ka pa namin iniintay. Oo nga, anong oras na? Nakadalawang bote na kami hindi ko naman sinabing iinom ako. Makikitambay lang ako sa inyo. Sobrang init kasi sa bahay. Oh, tumikim ka muna nito. Kung ayaw mong uminom mamulutan ka na lang. Inabot niya sa akin yung plato na puno ng lutong adobo. Ang buong akala ko ay galing ito sa mga natirang ulam nilang dalawa. Pero karne na naman ito ng aso. Ang alam ko
ay isa lang ang aso nila Larry at naluto na niya ito habang sila Emerson naman ay hindi nag-aalaga ng aso. Kaya napaisip ako kung saan na naman nila ito kinuha. Hanggang sa marinig ko si Aling Pilar na nagsalita habang kausap ang mga pinapakain niyang aso. Kain lang kayo dyan ha? Parang wala ata si Puti sa inyo. Siguro umuwi na sa kanila. Napabaling ako ng tingin sa dalawa kong kaibigan at kita ko na ngumingisi ang mga ito. Oh, bakit nakatitig ka sa akin dyan, pre? Huwag niyong sabihing yung aso na pulutan niyo, yung inaalagaan ni Aling Pilar. Uy, huwag kang maingay. Mamaya marinig tayo. Loko talaga kayo. Baka mamaya may rabies pa yan. Niluto na namin kaya patay na yung rabies nito. Saka mukha namang malinis yung aso. Hanggang sa bigla kaming kinalabit ni Emerson sa magkabilang hita. Inunguso niya yung padaan. Yung babaeng nakita namin kahapon, si Eunice. At dahil nakainom na itong si Larry, ay siya na ang unang nagsalita. Hi Eunice, saan ang punta mo? Kayo pala. Dito lang ako sa tindahan at may bibilin lang ako. Ingat ka dyan ha. Tara, shot muna tayo. Bigla ko na lang sinuntok si Larry sa balikat para matauhan sa sinabi niya. Kaya naman bigla itong humingi ng paumanhin kay Eunice at nagsabing nagbibiro lamang ito. Nang makita namin na bumibili na ito sa tindahan ni Aling Pilar ay may nakita kaming isang pulubi na sumusunod sa kanya mula sa kanyang likuran. Kinalabit siya nito at kita pa nga na nagulat si Eunice. Nilahad ng pulubi ang palad niya, senyales na humihingi ito ng limos. Agad naman niyang binigyan yung pulubi at lumayo na ito. Paano niyo nakilala yung babaeng maganda? Siyempre, di nakapagkilala kami. Loko ka talaga. Nakilala namin sa tindahan kanina. Wala ka na dahil tinawag ka na ng nanay mo. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang umulan. Kaya naman nagkayayaan kami agad na umuwi na. Pero namumroblema si Larry kung saan niya ilalagay yung natirang niluto niyang aso dahil ayaw na iuwi ni Emerson dahil hindi naman kumakain noon ang nanay niya. Sinabi na lang namin na itapon na lang niya sa likod bahay yung tira. Siguraduhin na lang daw na walang makakakita nito at baka malaman pa na sila yung nagluto sa aso ni Aling Pilar. Kinabukasan ay Sabado noon at wala akong pasok sa trabaho. Kaya naman sumama ako kina Larry at Emerson na maglaro ng basketball. Pero dahil may mga nauna pa sa amin, ay umupo muna kami sa gilid at doon ay may naibahagi sa amin si Larry. Natatandaan niyo ba yung pulubi kagabi? Yung bumubuntot kay Eunice sa tindahan ni Aling Pilar? Oo, yun nga. Oh, bakit? Ano naman ang meron doon? Huwag mong sabihing nagseselos ka doon. Baliw. Pero eto nga, nung umuwi na tayo, diba, kasi umulan. Nagising ako na parang may kumakaluskus doon sa likod ng bahay namin. Oh, tapos anong nangyari? Nakita ko doon yung pulubi. Kinakain yung mga tinapon kong karne ng aso. Baka naman gutom na yung pulubi. Pero di ba nga, umulan na noon kaya puro putik na yun. Alam nyo, sa tingin ko, aswang yun. Labo mo, Larry. Kakakain mo ng aso yan eh. Sira ulo. Hindi mo ba alam yung mga aswang? Baka walang makain na tao. Kaya aso na lang yung tinitira niyang kainin. Ewan ko sa'yo. Bawas-bawasan mo kasi yung pamumulutan ng aso. Kung ano-ano tuloy yung pumapasok sa isip mo.
Maiwan ko na nga kayong dalawa dyan. Pagkatapos ko silang iwan sa court ay napadaan ako sa tindahan ni Aling Pilar at may mga tao dito na nagkakagulo. Kaya nakiusisa ako dito. Naririnig ko na panay iyak ni Aling Pilar sa gilid habang yung ibang kalalakihan naman ay nakapaikot sa isang pwesto. Kaya tiningnan ko yung pinagkakaguluhan nila. Nagulat ako, Misteri. Yung asong inaalagaan ni Aling Pilar ay wakwak ang katawan at ang isa pa dun ay nawawala yung mga lamang loob nito. Muntik na akong masuka sa nakita kong yun kaya lumayo ako agad. Habang nadudura ako sa gilid ay napansin ko na nandun yung pulubi at nagmamasid lang sa mga taong nagkakagulo. Bigla na lang bumalik sa akin yung naikwento ni Larry tungkol sa pulubing may kinakain sa likod bahay nila. Natulala na ako sa pagkakatitig sa pulubi nang biglang may nagsalita sa gilid ko. "Hello Jude, anong meron at maraming tao?" Yung aso ni Aling Pilar. Wasak yung katawan. Wala na yung lamang loob. Ha? Nakakadiri naman. Nakita ko na tumatakbo papalapit si Larry at Emerson papunta sa direksyon namin. Pre, anong nangyayari dito? Oo nga. Bakit ang daming tao? May krimen ba? Hinila ko silang dalawa palayo kay Eunice at sa mga tao para kausapin sila. Naalala mo yung sinabi mo tungkol sa pulube, Larry? Yung sa likod bahay namin? Oh, bakit? Yung aso ni Aling Pilar. Wakwak yung katawan at nawawala yung laman loob. Nakita ko yung pulube na nakatingin. Sabi ko na nga ba ngayon lang napadpad yung pulubi na yan sa atin. Tinapik kaming dalawa ni Emerson at itinuro niya sa amin yung pulubi. Mga pre, tignan niyo yung pulubi oh. Nagmamadali nang umalis. Parang halatang may tinatago. Sabay-sabay kaming tumingin sa pulubi na nagmamadaling ngang umalis na para nga itong may tinatago. Siya naman naming napansin na nakatingin sa amin si Eunice na walang kaalam-alam sa mga pinag-uusapan namin. Ngumiti na lamang kami sa kanya at sabay-sabay na kaming umalis na tatlo. Nung nasa bahay ako ay hindi ko maalis sa aking diwa yung itsura ng patay na aso ni Aling Pilar. Hindi ito gawain ng normal na tao, Misteri. Usap-usapan na sa labas namin na may isang nilalang daw ang pwedeng gumawa nito sa aso ni Aling Pilar. Kaya naman nung malaman ko ay agad akong nagpunta kina Larry para kausapin ito. Pero pagdating ko sa bahay nila ay inabutan ko na naman silang nag-iinom sa labas. Grabe, kakainom nyo lang kagabi Ang titibay nyo. Pampalipas lang ng oras at isang bote lang to. Tara tagay. Oo nga pre, hindi naman masama yung isang bote gabi-gabi. Nakita ko na may pulutan na naman silang nakahain sa lamesa nila. Kaya tinanong ko agad kung ano ito. Bago yung pulutan nyo hindi na adobo. Kaldereta pre, ang sarap, tikman mo. Oo nga pre, inimbento ko lang yan. Hulaan ko, aso na naman yan no. Nagtawanan sila nung marinig yung mga sinabi ko. Naiinis na talaga ako sa kanila sa totoo lang, Misteri. Para bang baliwala lang yung pagpatay nila sa aso. Ay nako, kanino na naman galing yan? Ngumuso si Larry at itinuro yung tindahan ni Aling Pilar. Tinanong ko siya kung alin doon yung aso ni Aling Pilar. Sumagot ito. Yung pinakamaliit kasi baka hindi rin naman maubos. Maduwal-duwal ako sa sinagot niya, Misteri.
dahil yung pinakamaliit na aso na tinutukoy niya ay yung may sakit sa balat at marami ng galis sa katawan. Grabe kayo. Wala ba kayong pandidiri sa katawan nyo? Tsaka baka tumahol na kayo sa mga kinakain nyo ha? Huwag kang mag-alala. Pinakuluan ko naman yan. Basta, huwag lang kayong maingay. Maganda nga yan eh. Binawasan ko ng pakainin si Aling Pilar. Jude, bakit ka nga pala napapunta dito? Napapunta ako dito kasi naalala ko yung asong winakbak yung tiyan kanina eh. Huwag mo sabihin kami ang pinagbibintangan mo, pre. Oo nga, hindi naman namin gagawin yun. Siyempre, lulutuin muna namin, di ba? Sabay pang tumawa yung dalawang siraulo. Sa isip-isip ko, parang tinamaan na ata talaga sa utak tong mga to. Usap-usapan daw na yung bumibiktima daw doon ay isang aswang. Talaga? Paano naman nila nasabi? May nakakita daw na tanod sa may bakod nila Aling Pilar madaling araw nun. Sinaway daw niya ito at akala niya isang asong malaki lang. Pero tumingin daw ito sa kanya at hindi daw ito ordinaryong aso. Hindi kaya yung pulubi yun kanina? Bulong ni Emerson sa amin. Nagulat kaming tatlo nang may nagsalita sa likod naming isang babae. Oh, parang gabing-gabi na yung inuman nyo ah. Wala ba kayong mga ginagawa sa bahay? Ikaw pala yan, Eunice. Wala naman, nagkakahalibangan lang kami. Saan pala punta mo? Galing ako kina Aling Pilar, pero sarado pala kaya uuwi na lang ako. Ganun ba? Gusto mo, hatid ka na namin. Hindi na no, mukhang nakainom na rin naman kayo. At saka dyan lang naman yung bahay ko. Sige na, at ituloy nyo na lang yung inuman nyo. Sa sarap ng usapan naming tatlo sa labas, ay inabot na kami ng pasado 11:00. Halos wala nang nagdadaan sa kalsada at madilim na dahil walang gaanong ilaw. Hanggang sa madaanan kami ng mga rumorondang tanod. Pinaalalahanan kami na tumigil na at magsiuwi na ng bahay. Agad naman naming sinabi na patapos na din at magliligpit na lang kami ng mga pinagamitan namin sa lamesa. Mga ilang minuto din nakalipas noon nang may narinig kaming tunog ng tumatakbong paa. Hanggang sa dumaan sa amin yung pulubi at mabilis itong nakalayo. Matapos lang nun ay nakarinig kami ng sigaw ng kapitbahay. Kaya agad kaming tumakbo upang puntahan ito. Nagulat kami sa nakita namin. Yung dalawang baboy na inaalagaan nila ay sinapit din ang nangyari sa aso sa tindahan ni Aling Pilar. Wasak at nakabuka ang mga tiyan nito. Wala ng mga laman loob. Agad ding dumating yung mga tanod at nagtanong-tanong sa amin kung ano ang nangyari. Pero yung may-ari ng baboy ang nagsabi sa lahat ng nakita niya. Base sa kanya, narinig niya na nag-iingay ang mga alaga niyang baboy. Nung una daw ay naisip niyang baka may nakapasok lang na daga sa loob ng kulungan. Hanggang sa palakas na ng palakas ang mga hiyaw nito. Bigla raw itong tumigil at nang babain niya, nakita niya nga ang isang nilalang na maliit ang mga paa ngunit mahahaba ang mga kamay at braso at tila aso ang ugali ng paglalakad nito. Kitang-kita niya daw habang nilalantakan ng nilalang na yun ang dalawang alaga niyang baboy. At nung kanyang tapatan ng flashlight, ay doon na lang daw siya napasigaw dahil ang mukha daw nito ay parang sa mabangis na aso at mahaba ang mga balahibo lalo na sa bandang ulo. Ang mga mata daw nito ay luwa at kulay pula habang ang nguso naman daw nito
ay may sobrang talas na mga ngipin na halos lumabas na ang gilagid sa sobrang laki ng pangil. Agad daw itong tumalon at tumakbo palayo. Tinanong kami ng mga tanod kung may napansin kaming tumatakbo na hayop nung oras na yon. At sinabi nga namin na ang nakita lang namin ay yung pulubi na nagmamadali sa pagtakbo. Inutusan naman ng barangay chairman na ilibing na lang yung mga baboy at huwag na lang kainin para makaiwas kami sa magiging panganib. Agad nagsagawa ng paghahanap ang mga tanod para makita yung pag-alagala sa aming pulubi. Kinabukasan ay usap-usapan na sa labas yung pangyayari nung gabi tungkol sa alagang baboy ng kapitbahay namin. Yung ibang mga tao ay sinasabing isang uri daw iyon ng aswang na kung tawagin ay malakat. Nagbabagong anyo daw ito sa itsura ng isang aso na mahaba ang mga buhok sa parteng ulo na nito. Simula nang may nangyari sa mga inaalagaan ni Aling Pilar, ay hindi na rin ito nagbukas pa ng tindahan. Naging maramdamin ito lalo na nang isa-isang nawawala yung mga aso niya na minahal na niya ng totoo. Kung alam lang niya na itong 2 kumag na kaibigan ko ang kumakain sa aso niya, ay malamang napagbuntungan na ng galit ang mga to. At baka sila pa ang sisihin at paghinala ang isang malakat. Hoy, seryoso yung mukha mo dyan ha. Parang ang lalim ng iniisip mo. Ikaw pala, Eunice. Wala naman. Naisip ko lang si Aling Pilar. Nakakaawa naman siya. At saka siya na lang yung malapit na tindahan dito nagsara pa. Kaya nga ang layo patuloy ng nilalakad ko. Bakit nga pala hindi na siya nagbukas ng tindahan? Dinibdib ata niya yung isa-isang pagkawala ng mga aso niya. Napamahal na kasi siya ng lubos sa mga to Aso niya lahat yung mga nakakalat dyan sa labas dati? Hindi naman sa kanya literal. Pero siya na yung nagpapakain sa kanila. Kaya nung nawala, nalungkot daw. Parang wala na siyang nakakausap sa umaga. Nakakaawa naman si Aling Pilar, no? Yun din kaya yung umatake dun sa mga baboy na balita kagabi. Baka nga yun din yun. Pero sa isip-isip ko, Misteri, yung 2 tropa ko talaga ang dahilan kung bakit naubos yung aso ng Aling Pilar. Isa lang naman talaga yung totoong biktima ng malakat. Ganito na ba sa lugar niyo? Matagal na? Ay naku, hindi Dito na kami lumaki. Tahimik dito noon. Ngayon nga lang nangyari yung ganyan. Ganun ba? Medyo nakakatakot na kasi at nakakabahala na. Kaya nga kaya ikaw, mag-ingat ka din lalo na malayo na yung tindahan. Iwasan mo na lang din lumabas, lalo na kung gabi. Sige, salamat Juda. Ikaw din, mag-ingat ka ha. Nung gabi din ng araw na yun, ay nagkausap-usap kaming 3 nila Larry sa labas ng kanilang bahay. Tulad ng dati, ay laging may bote sa gitna ng lamesa nila. Grabe yung nangyari dito sa atin Buti na lang, wala kaming alagang hayop. Oo nga Simula nung dumating yung pulubi na yun, ang dami nang nangyari. Pero, teka nga pala Larry. Diba may alaga kayong aso? Kinain mo nga lang. Bunganga mo, baka may makarinig sa'yo. Naku Larry, totoo lang naman yung sinabi ni Emerson Aba buti na lang at wala kayong pulutang aso ngayon. Wala na ngang ligaw na aso dito sa atin Oo nga inunahan na tayo ng aswang sa pulutan natin. Sira ka talaga, nagagawa mo pa talagang gawing biro yun
hanggang sa may narinig kaming kumakaluskos sa damuhan sa likod bahay nila Larry. Ano yun, pre? Baka manok o ligaw na aso. Hulihin mo para naman may pulutan tayo. Tumigil na kayong dalawa. Nananahimik yung mga hayop pag iinteresan nyo. Teka, dyan lang kayo pre ha. Tignan ko lang to. Tumayo ito at pumasok na sa kanilang bahay. Nang lumabas ito ay may dala ng gulok na nakasukbit sa kanyang bewang. Oh, anong gagawin mo dyan? Di huhulihin ko kung ano yung nasa damuhan. Wag na kaya. Baka naman ahas lang yun. O di kaya yung sinasabi nilang aswang na malakat. Talagang nagpapaniwala ka sa mga yun. Diyan ka na lang at umupo ka na lang. Tara Emerson, samahan mo ko. Kung aswang man yun, kayang-kaya namin ni paring Larry yun, ano? Napapailing na lang ako sa dalawa. Nakainom ang mga ito kaya matatapang na. Samantalang nung nakaraang araw lang sila pa nga mismo ang nagsabi sa akin na tingin nila ay may aswang sa lugar namin. Sumunod nga si Emerson sa sinabi ni Larry at nagtungo sila sa damuhan. Habang ako ay naiwan sa labas at nag-aabang na lang ng kung ano yung makukuha nila. Nang may marinig akong isang sigaw sa damuhan. Kaya dali-dali akong tumayo at tinungo ko kung saan sila naroroon. Pero sobrang tataas ng mga damo sa likod bahay nila kaya nahirapan akong hanapin ang dalawa. Naririnig ko na lang ang boses galing sa tao na parang hinihiwa. Agad kong tinawag ang pangalan nila Emerson at Larry. Pero walang sumasagot sa akin, Mystery. Napapalayo na ako nang may mapansin akong may gumagalaw sa damuhan. Kaya tinungo ko ito at nung makita ko ay masuka-suka ako at hindi na ako makaalis sa kinatatayuan ko. Kitang-kita ko na may nilalantakan ang isang nilalang na itsurang aso. Mahaba ang kamay at maiikli ang mga binti nito. Si Larry ang nakahiga at tila wala na itong buhay. Habang ang malakat ay sigilang sa pagkain sa laman loob ni Larry. Nang paatras na ako ay natapakan ko ang isang sanga at nabali ito dahilan ng paggawa ko ng ingay. Agad na lumingon sa akin ang malakat. Pulang-pula at luwang-luwa ang malalaking mata nito. Hindi ako makagalaw. Nakahilata ang aking kaibigan na walang buhay at may nakakakilabot na nilalang sa aking harapan. Natauhan na lang ako nang bigla itong nagsalita. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba? Ganito rin naman ang ginagawa nila sa mga asong pakalat-kalat. Ano ang kaiba nito sa gawain ng iyong mga kaibigan? Parang nanggaling sa ilalim ng lupa ang tinig nito, Mystery. Parang isang asong lobo na marunong magsalita. Sa pagkakataong yun ay wala akong maisip gawin kundi ang tumakbo. Pero saan? Isang talon lang ng nilalang na ito ay paniguradong masasakmal niya agad ako. Hanggang sa humarap ito sa akin ng tuluyan. Handa na itong sunggaban ako. Ito na ang katapusan ko, bulong ko sa aking sarili. Nang biglang lumabas si Emerson at itinusok yung gulok na dala ni Larry kanina. Nagsigaw ang aswang sa ginawa ni Emerson at nakakita kami ng pagkakataon na tumakbo. Habang mabilis kaming tumatakbo ay tinatanong ko kung ano ang nangyari. Mangiyak-ngiyak na kami noon, Mystery. Hanggang sa matalisod kaming dalawa sa isang nakaharang na kung ano sa damuhan. Nung mapahiga kami,
nakita namin kung ano yung tinamaan namin. Halos lumabas lahat ng kinain ng dalawa ni Emerson. Nakita namin yung pulubi. Wasak na din ang kanyang tiyan at wala ng laman loob. Ang masakla pa nun, Misteri. Parang matagal na siyang walang buhay sa lugar na yun. Nang marinig namin ang pagsigaw ng malakat, ay agad na ulit kaming tumayo para tumakbo muli. Nagsisigaw kaming dalawa habang tumatakbo sa damuhan. Mabuti na lang ay nakita kaming liwanag na mula sa flashlight, kaya agad kaming lumapit doon. Sa kabutihang palad ay may rumurondang mga tanod at tumulong ang mga ito sa amin. Habang nasa lamesa kami sa labas ng bahay nila Larry, ay yung mga tanod naman at pulis ay nagtulong-tulong sa paghanap ng bangkay ni Larry at ng pulubi. Panay ang iyak ng nanay ni Larry sa sinapit niya. Kahit kami ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nung kausapin ko si Emerson tungkol sa nangyari sa kanila ay nakatulala lamang ito. Misteri, parang natroma si Emerson sa nasaksihan niya nung gabi na yun. Kinuha ng mga pulis ang pahayag namin, pero ako sa kasamaang palad lang ang nagbigay ng salaysay dahil hindi sila makakuha ng salaysay mula kay Emerson dahil sa pagkatulala nito. Hindi nila ito makausap ng maayos. Nakuha na din ang bangkay ni Larry at ng pulubi. Wala pa ding makapagsabi kung ano ang totoong nangyari. Kahit ang mga pulis ay hindi maniwala sa mga sinasabi ko. Pinakawalan din kami sa presinto pagkatapos kuhanan ng salaysay. Lubos ang pagdadalamhati ng nanay ni Larry. Habang ako naman, sobrang lungkot ko rin. Nawala yung isa sa makukulit kong kababata. Hanggang sa isang araw, naisipan kong dalawin si Emerson sa kanila. Nakita ko na nakaupo lamang ito at nakasilip sa may bintana. Kinalabutan ako sa mga lumabas sa bibig ni Emerson. Nakakatakot. Aswang si Eunice. Ano? Pakiulit nga ulit yung sinabi mo, Emerson. Ano yung tungkol kay Eunice? Ngunit hindi makausap ng maayos ang kaibigan ko. Nakatingin lang ito sa malayo na tila ba natatakot at parang may nakikita. Eunice, aswang. Eunice, aswang. Sa pagkakataong yun, ay gusto kong masiguro kung tama ba ang hinala ko dahil sa mga sinabi niya. Gusto kong marinig mula sa mga bibig niya. Kaya niyugyug ko siya habang pinipilit ko siyang paaminin. Emerson, ano ba? Sagutin mo ko. Si Eunice ba? Siya ba yung aswang? Siya ba ang pumatay sa kaibigan natin? Parang awa mo na. Kailangan nating malaman yung totoo. Sabihin mo na kung ano ba talaga yung nasaksihan mo. Tama na, Eunice. Tama na. Huwag mo kong kakainin, Eunice. Aswang ka. Aswang. Eunice, aswang. Napatingin na lamang ako sa aking kaibigan. Naaawa ako sa naging epekto sa kanya ng malagim na karanasan niya. Kalaunan ay napagtanto ko kung bakit matapos nung nangyari sa amin ay hindi ko na makita muli pa si Eunice. Hindi niya rin nasabi kung saan siya nakatira at wala ni isa man sa amin ang may alam sa kanyang tirahan o kung may kaanak ba siya roon. Doon nga namuo at napagtanto ng aking isipan na si Eunice nga ang malakat. Magbuhat ng pangyayaring yon ay hindi bumalik sa dati si Emerson, kaya nagpasya ang pamilya niya na ipatingin siya sa ibang lungsod, kaya lumipat sila ng tirahan. Sa ngayon po, Misteri, ay 42 years old na ako. Hanggang sa ngayon, wala na akong balita kung gumaling ba siya o nanatili lang sa ganoong kalagayan. Pero isa lang ang sigurado ako, ay hanggang ngayon, tandang-tanda niya pa
ang nakakatakot na karanasan naming yun. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Miss Terry, at umaasa talaga ako na maibahagi nyo sa inyong channel ang aking kwento tungkol sa aswang na malakat.